Amin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Happy Easter sa inyong lahat. Happy Easter po. Pwede po ba pakibati natin ang bawat isa sa atin ng Happy Easter? Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at ito po ay tinatawag din nating Divine Mercy Sunday, linggo ng mabathalang awa ng Diyos. Naalala ko, nung kami ay maliliit pang mga bata, kapag tinatanong kami, Glenn, anong gusto mong maging kurso paglaki mo? At dahil kami maliliit pang mga bata, sasagot kami, gusto namin maging doktor, gusto namin maging abogado, gusto namin maging arkitekto, gusto namin itong mga kursong ito. At sasagot yung aming mga magulang, anak, may awa ang Diyos. Matutupad mo din ang mga pangarap mo sa buhay. Kayo ba nagagamit nyo pa rin ba yon, yung katagang yon sa inyong mga anak? May awa ang Diyos. Kapag halimbawa meron tayong iniisip, meron tayong pinaplano para sa ating buhay, para sa ating mga anak, ang ating babalingan, may awa ang Diyos. Mangyayari ang lahat ng ito sa tulong at sa awa ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sana wag natin kakaligtaan yon, na kapag meron na sinasabi sa atin, pinaplano tayo, meron tayong tinitingnan, meron tayong mga bagay na ninanais, nandoon ang paghiling natin, pagkapit natin sa awa ng Diyos. May awa ang Diyos, mangyayari ang mga bagay na ito. At ito po yung ating pinangahawakan, ito po yung ating kinakapitan, ito yung ating sinasandalan, ang awa ng Diyos. Sana po mga magulang, mga anak, huwag ninyong kakaligtaan. Laging sabihin yon, ulit-ulitin, may awa ang Diyos. Matutupad din ang mga pangarap natin sa buhay. May awa ang Diyos, didinggin din niya ang mga panalangin natin. May awa ang Diyos, gagaling ka rin sa iyong mga karamdaman. May awa ang Diyos, makukuha din natin ang iyong hinihiling, ang iyong dinadasal. Awa ng Diyos. Ano po ba ang dulot sa atin ng awa ng Diyos? Pero teka, ano ba yung awa? Yung awa ba ay emosyon lang? Na kapag halimbawa nakakita tayo ng isang tao na namamalimos dyan sa labas, taong grasa dyan sa labas, sasabihin natin, ay, kawawa naman siya. Ganun na ba yung awa? Kapag halimbawa nakakita tayo ng isang bata na ulila ng lubos, pero batang-bata pa, napanood natin sa TV, na sumakabilang buhay yung kanyang mga magulang, sasabihin natin, ay, kawawa naman yung batang ito. Yun na ba yung awa? Kapag halimbawa ba nakita natin na yung isang tao ay dumaan sa napakaraming sakuna at napakaraming sakit, sasabihin natin, ay kawawa naman yung taong ito. Yun na ba yung awa mga kapatid? Ano ba yung awa? Ang awa ba ay pakiramdam lang natin? Hindi po. Ang awa, lalo na kapag sinabi nating banal na awa, nandoon na ito ay galing sa Diyos. Hindi natin deserve yung awa na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero ang Diyos, dahil siya ay lubos ang kanyang pagmamahal sa atin, kaya yung kanyang pagmamahal ay dumadaloy sa atin. At yung pagdaloy na yon ay ang kanyang mabathalang awa. Kaya nga mga kapatid, ang paghamon sa atin, sana lahat ng bagay na gagawin natin ay lagyan natin ng banal. Gawin nating banal yung bawat awa, hindi lamang awa sa pakiramdam, bagkus ito ay banal na awa na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung meron tayong pagkilos, gawin natin at lagyan natin ito ng banal. Banal na pagtulong, banal na pagbibigay, banal na paglilingkod. Bakit? Kasi kapag halimbawa nandoon lang sa pagbibigay at hindi naman ito sa konteksto ng kabanalan, nandoon na naghihintay tayo ng kapatid. Subalit kung ito ay nasa konteksto ng kabanalan ng mabathalang awa ng Diyos, nandoon na alam natin na ang ating pamantayan ng mabathalang awa ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang dulot sa atin ng awa ng Diyos? 3 bagay po ang nais kong bigyan ng pansin. At nawa tulungan tayo ng mga pagbasa natin para sagutin yung katanungang iyon. Ano ba ang dulot sa atin ng mabathalang awa? Una, narinig natin sa ating unang pagbasa ngayon
Ang dulot ng awa ng Diyos ay kagalingan. Kagalingan. Narinig natin sa ating unang pagbasa na yung mga alagad matapos ang Pentecostes, matapos na si Jesus ay umakyat doon sa kalangitan, nandoon ang kanilang pagpapagaling sa mga may karamdaman. Na kahit yung mga tao, gusto lang nila na madaanan kahit ng anino ng mga apostol, gagaling ang mga taong ito. Ganun pala ho mga kapatid, ang dulot ng mabathalang awa ng Diyos ay kagalingan sa ating mga karamdaman. Yun po yung una. Pangalawa, sabi naman sa ating ikalawang pagbasa ngayon sa Aklat ng Pahayag, nandoon na ang dulot sa atin ng mabathalang awa ng Diyos ay kagalakan. Kagalakan. Kayo ba, nandoon pa rin ba yung galak at saya? Na-maintain pa rin ba natin yung saya at galak ng muling pagkabuhay ng Panginoon? O bumalik na tayo sa Biyernes Santo? Bumalik na tayo sa dati nating gawi? Bumalik na tayo sa dati nating buhay? Pero sinasabi sa atin sa ating ikalawang pagbasa ngayon, ang dulot ng awa ng Diyos ay kagalakan. Kaya nga, sabi nga kay San Juan doon, isulat mo kung ano yung nakikita mo sapagkat iyan ay kagalakan na dulot sa iyo ng Panginoon. Hindi lamang sa Kanya, bagkus sa ating lahat. Siguro magandang practice din po yun mga kapatid. Bago tayo matulog sa gabi, tingnan natin at balikan natin yung ating buhay. Ano ba yung mga 5 bagay, kahit 5 bagay na naging biyaya sa atin ng Diyos, naging pagpapala sa atin ng Diyos? Isulat natin yon at makita natin at magdulot iyon ng kagalakan na ang saya pala, ang kagalakan pala ay hindi lamang doon sa mga material na bagay, hindi lamang doon sa yaman ng mundo, bagkus yung simpleng ngiti, yung simpleng pagmamahal, yung simpleng presensya ng inyong mga mahal sa buhay ay pinagmumulan na ng galak ng isang tao. Yun po yung sinasabi na ikalawang pagbasa, na ang dulot ng mabathalang awa ng Diyos ay kagalakan. Pangatlo, sabi sa ating ebanghelyo ngayon, ang dulot ng mabathalang awa ng Diyos ay kapayapaan. Diba? Narinig natin na yung mga disipulo nagkulong sa kwarto. Bakit? Bakit sila nagkulong? Kasi natatakot sila. Kasi nasaksihan nila kung paano si Jesus pahirapan, kung paano si Jesus saktan, kung paano si Jesus ipako doon sa krus, kung paano siya namatay doon sa krus. Natatakot sila kasi baka mamaya sila ang isunod. Pero kahit doon sa saradong pintuan, si Jesus pinasok iyon. Hindi naging hadlang yung saradong pintuan para ibigay sa kanila ang mabathalang awa, para ibigay sa kanila ang kapayapaan. At ano ang sabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Narinig natin sa ating ebanghelyo 3 beses na sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan at ibinigay sa kanila ang biyaya ng Espiritu Santo. Ganun pala ho, na sa buhay natin kapag hindi tayo panatag, punong-puno tayo ng kaguluhan sa ating isipan, sa ating tahanan, sa ating buhay, balingan natin ang mabathalang awa ng Diyos sapagkat ang dulot niya sa atin ay kapayapaan. Mga kapatid, marahil makakapagtanong tayo, Father, bakit ganon ang nangyari sa Ebanghelyo? Bakit nung muling mabuhay si Jesus, nandoon pa rin yung sugat niya? Hindi pa rin nawala yung sugat ni Jesus. May sugat pa rin siya sa kanyang kamay, sa kanyang tagiliran. Di ba muling nabuhay na siya? Bakit meron pa rin siyang sugat? Bakit nanatili ang sugat ni Jesus sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran? 3 bagay. Bakit? Sapagkat ipinapakita sa atin na yung namatay noong Biyernes Santo ay siyang muling nabuhay noong Easter Sunday. Parehong Jesus iyon. Pangalawa, bakit nanatili ang sugat ni Jesus para sabihin sa atin, di ba may sugat din kayo? Di ba't sugatan din kayo? Halik kayo sa aking sugat at kayo ay aking papagalingin. Pangatlo, bakit nanatili ang sugat ni Jesus para sabihin sa atin, hindi natatapos ang lahat sa kamatayan, mayroong muling pagkabuhay. Mga kapatid, kanina sinimulan natin ang pagdinilay sa pamamagitan ng pagtatanong, ano nga ba yung awa ng Diyos? Ang awa po ay may mukha. At ang mukha ng awa ng Diyos
ay si Jesus. Pwede po ba na paglabas ninyo ng simbahan at pagbalik ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga hanap buhay, pwede bang kayo naman ang maging mukha ng awa ng Diyos? Tayo naman yung magdulot ng tatlong bagay na yon sa ating kapwa-tao. Kagalingan, kagalakan, kapayapaan. Ituloy natin ang pagpapalaganap ng mabathalang awa ng Diyos sa ating buhay. Amen.